Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging di iba sa amin, para ang krus namin ay akuin. Pagindapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Maupo po sila. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin nang sabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din, nang lorhan nila ako sa mukha. Ang mga padustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampalin parang bato, pagkat aking batid na ang aking sarili di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling nanunukso, palibak na nagtatawat sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? May pangkat na mga buhong na sa aki pumaligid. Para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paa ko'y butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunika'y dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon, o aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya iyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus.
Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maniniklohod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, iniharap si Jesus kay Gobernador Poncio Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ni Pilato. Sumagot si Jesus, kayo na ang nagsasabi. Ngunit nang paratangan siya ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, hindi na siya sumagot. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, hindi mo ba naririnig ang mga ipinararatang nila sa iyo? Ngunit hindi sumagot si Jesus, gaputok man, kaya't nagtaka ang gobernador. Tuwing pista ng Paskwa, kinaugalian na ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo, sino mang mahiling ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabas. Kaya't nang magkatipon ng mga tao, tinanong sila ni Pilato, sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan, samantalang siya'y nakaluklok sa hukuman, nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa, huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya. Ang mga tao na may sinulsula ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ang ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Pilato, kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sumagot ang lahat, ipako sa krus. Bakit? Anong masama ang ginawa niya? Tanong ni Pilato. Ngunit lalo pa nilang isinigaw, ipako sa krus. Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo, sabi ni Pilato. Sumagot ang mga tao, pinananagutan namin at ng aming mga anak ang pagkamatay niya at pinalaya niya si Barabas. Ngunit ipinahugupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus.
Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipo ng buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran nila siya, sinuutan ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya, saka pinapaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay, at palibak siyang niluluhuran at binati, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo." Sila'y pinaglulurhan, kinuha nila ang tambo at siya'y pinaghampas sa ulo, at matapos kutyain, kanilang inalisan ng balabal, sinuutan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Paglabas nila ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga-Sirene. Pilit ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota, na nangangahulugang pook ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak at hinaluan ng apdo. Ngunit nang matikman niya ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit matapos magsapalaran, at naupo sila upang siya'y bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ng sakdal laban sa kanya, "Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo." 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nilibak siya ng mga nagdaraan at tatangu-tangu pang sinabi, "Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili kung ikaw nga ang anak ng Diyos." Bumaba ka sa krus. Kinutya rin siya ng mga punong saserdote at ng mga eskriba ng matatanda ng bayan. Sabi nila, "Iniligtas ang iba, ngunit ang sarili di mailigtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus. Maniniwala kami sa kanya." Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya, at inalipos na rin siya ng mga tulisang ipinakong kasabay niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-iikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus, "Eli, Eli, lama sabachthani." Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, "Tinatawag niya si Elias." Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha, tinigmak ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, "Hintay muna. Tingnan natin kung darating sa Elias upang iligtas siya." Muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Lumuhod po tayo. Tumayo po tayo. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan, at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan, at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus. Nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan
ang lahat ng nangyari. Tunay na ito'y anak ng Diyos, sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Taon-taon humahawak po tayo ng palaspas. Ano nga ba talaga yung ibig sabihin niyan? Ang palaspas po, hindi lang siya dekorasyon o tradisyon. Isa po itong paalala ng kapayapaan ng puso sa gitna ng pagsubok. Ito po yung kahulugang minana natin mula sa bayan ng Israel, lalo na sa kanilang paglalakbay sa ilang, sa disyerto. Doon naranasan nila yung matinding hirap, init, uhaw, gutom, pagod at takot. Maraming pagkakataon gusto na po nilang sumuko at bumalik sa dati nilang pagkaalipin sa Ehipto. Pero ang palaspas para sa kanila, naging simbolo ng lakas ng loob. Isang paalala na magpatuloy, huwag umurong, huwag mawala ng pag-asa, kahit mahirap ang daan, kahit tila walang kasiguraduhan, patuloy silang umusad dahil may inaasam silang mararating ang lupang pangako. Napakaganda po ng ibig sabihin ng paghawak natin ng mga palaspas. Ito'y sagisag ng lakas ng loob, isang paalala na magpatuloy din po tayo sa ating buhay, na huwag tayong mawawala ng pag-asa sa kabila ng mga kapagsubukan dumarating sa buhay. Kahit mahirap yung pinagdadaanan, kahit kung minsan walang kasiguraduhan, umaasa tayo may mararating na lupang pangako sa ating buhay. Kaya talagang ganito rin po sa ating buhay. Hindi naman laging madali ang buhay Hindi laging masaya, hindi laging komportable, lalo na kung totoong nagmamahal ka. Hindi po. Bakit? Dahil ang tunay na pagmamahal ay may kakayahang magsakripisyo, may kasamang sakit, may kasamang pagod, pero doon po nanggagaling yung ating lakas at kahulugan ng buhay. Tingnan natin, napakaraming mga magulang talagang nagpupunyagi, nagsisikap, kasi dahil sa pagmamahal sa kanyang pamilya. Kaya nagagawa natin yon dahil sa pagmamahal. Kapag madilim ang paligid, madilim ang buhay, doon natin ang hinahanap ang liwanag. Hindi sa labas, kundi sa loob ng ating puso. Uulitin ko po yung isang paborito ko na narinig ko minsan sa isang matanda. Father, hindi na baling mapagod ang katawan, maipapahinga po iyan, wag lang ang kalooban. Dahil kapag ang kalooban mo ang napagod, mahirap nang bumangon sa araw-araw. Kaya isang liwanag na nagsasabing, kaya mo pa, huwag kang susuko. Mayroon tayong Diyos na kasama. At dito po natin unti-unting nauunawaan yung kahulugan ng krus na pasa natin sa buhay. Mas masakit po yung paghihirap kapag walang pag-ibig, kapag walang kahulugan. Pero kapag nakita natin ang saysay nito, bakit tayo bumabangon, bakit tayo nagsasakripisyo, kapag iniaalay natin ito sa Diyos, nagkakaroon tayo ng direksyon at layunin. Ito po yung itinuturo sa atin ni Jesus. Hindi niya agad inaalis yung bigat ng krus, pero ipinakikita niya kung papaano ito pagaanin sa pamamagitan ng kanyang presensya. Dahil hindi po tayo nag-iisa, kasama natin siya. Siya sa bawat hakbang. Kung lalakarin po natin yung landas ng Kalbaryo, kasama si Jesus, matatagpuan po natin yung kakaibang kapayapaan. Isang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Sa gitna ng sakit, may pag-asa. Sa gitna ng dilim, may liwanag. At kung hahanapin natin
o haharapin natin ang ating paghihirap, pati na yung kamatayan, nakaisa siya, makikita po natin yung tunay na kahulugan nito na tayo ay nakikibahagi sa kanyang misyon. Misyon ng pagliligtas, misyon ng pagpapalaya, misyon ng pagbibigay buhay. Kaya mga kapatid, harinawa, tuwing hahawak po tayo ng palaspas, alalahanin po natin, ito ay paanyaya na magtiwala. Sana saan mo man ilagay ang palaspas na iyan sa iyong tahanan, sa tuwing makikita mo, maalala mo yung pag-asang patuloy na sumisibol sa bayang Israel. Imagine, mula sa Egypt, sa halip na tawirin lang nila yung Saudi Arabia, umikot pa sila. 40 years na paglalakbay, cleansing, paglilinis. Uulitin ko po, kapag may pinagdaraanan, pwede natin hawakang muli ang palaspas na iyan, sapagkat iyan ay paalala na magtiwala, magpatuloy at manindigan hanggang marating din natin ang sariling lupang pangako. Amen. Tumayo po tayo at ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Sumasampalataya naman ako sa banal na simbahan Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga tao. Mga kapatid, dumulog tayo sa ating Diyos Ama upang sa pakikiisa natin sa pagpapakasakit ni Jesus, makaisa rin natin niya tayo sa kanyang kaluwalhatian. Manalangin tayo, Ama namin, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, maging totoong saksi nawa sila ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang taus-pusong paglilingkod sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Magsikap nawa ang bawat kabataan na tularan si Kristong nakipamuhay sa atin upang maging lingkod at mag-alay ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng lahat. Manalangin tayo. Para sa programang Alay Kapwa, maging mabisang daan nawa ito upang matugunan ang mga suliraning panlipunan at mas matulungan ang mga nangangailangan. Manalangin tayo. Para sa mga katekomens, maggabayan nawa sila sa landas ng pagpapakabanal tungo sa Diyos na kanilang naisundan. Manalangin tayo. Upang ang mga tanging kahilingan mula sa ating mga kapatid na sina Maribel Castelio, Catherine Ann Gatos, Robert Pahanunot, Sally Nabuco, Isabeleta Duarte, Ivy Duarte, Leon Refolio, Cyril Enriquez, Ruby Sophia Verso, Evelyn Ramos, Loida Quizon,
Rolando Pahanunat at pamilya, Jason at Cherilu Blanca Flor, Filomeno Cuenca, Joy Andres, Jam Christine Mabon, Charlie Pizarro, Alexandra De Leon, Jessery Terrenueva, Romulo at Merna Layog at pamilya, Priscilla Cuenca, Maresa Dominguez, Jose Gabriel, Romulo at Merla Layog, Franz Patrick Lenza, Chris Ryan Cruz, Dirk Samuel Gomez, Justin May de la Rosa, Janice Ragojos, Alwindel Sebastian, Romeo de Luzon, Cyril Enriquez, Nori Marie Agas, Mariel Davo, Gerald De Samito, Aliana Dumapit, Axel Les Xavier, Ervin Paul Cruz, Evelyn Javier, Lelebet Bueno, ay gawa na ng katuparan ng Diyos kung ito ay ayon sa kanyang banal na kalooban, upang ang panalangin ng pasasalamat mula sa ating mga kapatid na sina Emiliano at Mary Fumer, Darwin at Pamila Wandasan, Tristan Paul Rosario, Mario at Marita Magnaye at pamilya, Maricres Magnaye, Eufemia Rojas, Marilu at Elmer Banal, Dominic at Cynthia Pagyo, Benigno at Esther Ripolio, Demi Ripolio, Rodmark Claver, Zeni Ripolio, Naomi Chanel Ripolio, Jesper Ripolio, Mordane Glico, Rafi Ontiveros, Marisa Dominguez, Normelita Ripolio, Carmelito at Rosalina Chan, Ariel Chan, Rolando Mina, Rosemary Castelo, Ramon Ang, Alesergo, Benji at Grace Silo, Isabelita Duarte, Ivy Duarte, Familia Mihala, Renato at Lady Francisco, Denzel Patrick Pomel, Ferdinand Calo, Nenen Calo, John Patrick Calo, Glenn John Calo, Daryl at Sherwin Ripolio, Karen Joy Angeles, Cipriano at Locia Cruz, Yuan Cruz, Nathan Cruz, Altea Cruz, Ryan at Gina Cruz, Ruben Macam, Ministry of the Altar Servers Limay, Noel at Maria Lea Sioson at pamilya, Roald Jet Layog at pamilya, Rolando Pahanunot at pamilya, Pamilya Ferarter, Pamilya Manyalak, Angelic Verona, Adrian Acas, Norlene Custodio, Ginoat Ginang Jo Hoen Yu, Ginoat Ginang Ros Pakay at pamilya, Michael at Lilibet Bueno, Pamilya Enriquez, Noel at Leti Pagyo, Celso at Ruth Ligaspi, Ismael Cruz, Lina at Eddie Cruz, Stella Manansala, Evelyn Magnaye, Marilo at Elmer Banal, Dominic at Cynthia Pagyo, Norris Enver Dominguez, Fred Sapit, Benigno at Esther Repolio, Danilo at Marilyn Reyes, Laren Joyce Quinto, Lelibet Jurado, Pamilya Albiar, Chan Denver Albiar, Jobin at Jocelyn Sapoyot, Matt Lobo, Isabelita Lobo, Pamilya Maborang, Roger Guzman, Herminia Quicho, Nisitita Peña Florida, Merrick Bisco, Bryden at Benry Bayaka. Ay malugod na tanggapin ng Diyos at magatid pa ng iba yung pagpapala sa kanila at sa kanilang mga mahal sa buhay. Upang ang mga kapatid na yumao, lalo sila Merly Gaho, Elena Puso, Miguel Ripolio, Marty Dominguez, Amparo Fernando, Roman Fernando, Genoveva Tolentino, Erlenda Climacosa, Corazon Gutierrez, Domingo Labrador, Tess Santos, Sonia Mandak, Ricardo Bagsik, Benji Baloyot, Emilio Castillo, Napoleon Malyari, Francisco Malyari, Pilar Malyari, Jaime Atuelma Aquino, Boysen Cayabyab, Maria Carmen Magnayi, Buenaventura Magnayi, Rafael Magnayi, Esteban Soriano, Francisco Ruiz Jr., Merlisa Cruz, Delma Ratonel at Leandro Ratonel, Luz Banson, Roberto Alba, Lydia Alba, Jean Niño Gonzalez, Consuelo Oira, Romeo Oira Sr., Neil Christoph Oira, Romeo Oracion, Cicinio at Loriana Rosales, Welma Aquino, Boysen Carlito Sison, Angelita Reyes, Carlito Gocheco,
Ignacio Mihala, Herminia Quicho, Adelmo Cruz, Isabel David, Ace Javier, Paulino Javier Jr., Norma Cruz, Froilan Mariano, Estelita De Jesus, Armando Manalaysay, Tristan Joseph Calma, Heidi Bisco, Solita Calzado, Florentino Giao, Elpidio Matilla, Dexter Reyes, Fernando Gutierrez, Melanie Angulo, Ruby Angulo, Salvador Angulo, Gloria Peralta, Sabino Peralta, Victoria Concepcion at Eliza Calma. At ang mga kaluluwa sa purgatorio, sila naway tanggapin ng Diyos sa kanilang maluwalhating kaharian, kapiling ang mga anghel at mga banal. Taimtim po nating idalangin ang ating mga natatanging kahilingan. Ama, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Ipagkaloob mo nawa ito ayon sa iyong dakilang pag-ibig at awa sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ng paghahaing minsan lamang para sa lahat na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin sa pagmamalasakit niyang kami palayain sa kanyang kinasuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulos siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya't bilang pasasalamat, ngayoy aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan, masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay, upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo, ay mapuspos ng Espiritu Santo, at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo, tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ni San Jose ang kanyang esposo, kaisa ng mga apostol, mga martir, si San Francisco ng Assisi, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Leon, ang aming Santo Papa, at ng aming Obispo si Rufino, ng tanang mga obispo at buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayoy tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisana sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming nasisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo at kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, di ako karapat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, kami iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mong kami makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Yumuko tayo tingi ng pagpapala ng Diyos. Pagpalainawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. Pagpalainawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Humayo tayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.